Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! I'm Jason, 27. I was carrying a kind of loneliness that felt heavier than anything I had ever experienced. Sobrang pagod na ng utak at puso ko kaya nag-book ako ng flight papunta sa Boracay. I just needed to leave for a while. Gusto ko magpahinga at magkaroon ng peace of mind kasi sobrang stress na ako sa life at mga problema. I booked a small hotel near sa Station 1 sa Boracay. Walking distance lang from the beach. Nothing too fancy. Just a quiet place where I could stay and relax. Dahil hapon na ako nakarating sa Boracay, nagdesisyon muna akong magpahinga. Pagod din ang katawan ko mula sa biyahe. Kaya pagdating ko sa hotel, ay dumiretso agad ako sa kama at humiga sandali. Tahimik ang kwarto. At mula sa bintana ay tanaw ko ang bahagyang liwanag ng papalubog na araw. Habang nakahiga ako, kinuha ko ang phone ko at nag-scroll lang sa kung anu-anong post sa social media para kahit papaano ay malibang ang isip ko. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang notification ng G-App ko. Meron nag-message sa akin sa G-App. Tinatanong niya ako kung gusto ko daw ba sumaglit sa hotel niya since 100 meters away lang yung pagitan naming dalawa. Sabi ko later na lang kasi pagod pa ako sa biyahe. Kakadating ko lang sa Boracay. Pumayag naman siya at nag-decide kami mag-meet ng 10:00 ng gabi. Tapos nakaidlip na ako, nagising na lang ako mga bandang 7:00 ng gabi na. Tapos nabasa ko ulit yung chat niya sa G-App ko. Tinanong niya, if tuloy kami mamaya, sabi ko, oo. Lumabas muna ako sa hotel ko para kumain at maglakad-lakad. Paglabas ko ng hotel, tinalubong agad ako ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Ramdam na ramdam ko ang preskong hangin habang naglalakad ako sa daan. Pumunta ako sa D-Mall para maghanap ng mga kakainan dahil gutom. Nagutom na rin ako. Napansin ko kung gaano kabuhay ang paligid. Maraming ilaw mula sa mga restaurant, bar, at mga tindahan na parang nagbibigay ng kakaibang sigla sa gabi. May mga nakakasalubong akong mga foreigner na naglalakad-lakad din. May mga magka-holding hands, may mga grupo ng magkakaibigan na nagtatawanan, at may iba naman na parang kakagaling lang sa beach. Halo-halo ang mga tao. Turista, locals, at mga tulad kong naglalakad lang para damhin ang gabi. Sa gitna ng ingay at saya ng paligid, naglalakad lang ako ng dahan-dahan, pinagmamasdan ng lahat. Parang ang sarap lang maglakad at magmasid. Lalo na kung alam mong pansamantala kang nakalayo sa mga bagay na matagal nang nagpapabigat sa isip mo. Pagkatapos kong kumain, tumambay muna ako sa dalampasigan. Umupo ako sa buhangin habang pinapanood ang mga taong naglalakad sa tabi ng dagat, yung iba naman naliligo at nag-e-enjoy sa tubig. Rinig na rinig ko rin ang tuloy-tuloy na hampas ng mga alon. Habang nandun ako, unti-unti akong na-relax. Kahit papaano, nawala muna sa isip ko yung mga iniisip ko at mga problema. Saglit na gumaan yung pakiramdam ko habang pinapanood ko lang ang tahimik at magandang tanawin ng dagat. Nang mapansin ko ang oras, bumalik na ako sa hotel ko para mag-prepare kasi magkikita kami nung nakachat ko sa G-App. Nag-aayos na sana ako nang bigla siyang nag-message ulit. Tinanong niya kung okay lang ba na sa place ko na lang daw kami magkita kasi nasa hotel room daw niya yung girlfriend niya at mga kaibigan. Napatawa talaga ako nung nabasa ko yon. Sabi ko sa sarili ko, may girlfriend pala siya tapos makikipag-meet? Ayos ah. Pero dahil medyo nagiinit na rin ako sa excitement, pumayag na rin ako. Sinend ko sa kanya yung room number at pangalan ng hotel ko, tapos sabi ko, siya na lang ang pumunta. Mga ilang minuto rin akong naghintay. Tahimik yung hallway ng hotel. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Binuksan ko agad. Pagkabukas ko ng pinto, medyo nagulat ako sa nakita ko. Mas gwapo siya sa personal. Matangkad,
Maayos ang tindig at talagang manly na manly ang dating. Ibang-iba yung mukha niya kumpara sa pictures na sinend niya sa app. Pumasok siya sa loob ng room at umupo sa gilid ng kama. Ako naman umupo sa upuan malapit sa mesa. Nagkaroon muna kami ng konting small talk bago mag-bem. Habang nag-uusap kami, doon ko nalaman yung mas nakakagulat na detalye. Married na pala siya. Tapos nung tinanong ko kung kailan siya kinasal, sagot niya, kahapon lang. Grabe, kakakasal mo lang kahapon tapos nandito ka ngayon? Makikipag-bem? Pinagtataksilan mo kaagad yung asawa mo. Sabi ko, grabe ka naman, hindi naman ako nagtataksil. Sagot niya. Napangiti lang siya, medyo nahihiya. Okay, sabi mo eh. Sagot ko. Nag-explain siya sa akin na ito na daw ang huling beses na makikipag-meet siya. Sabi niya, pagkatapos daw ng gabi na to, ibabaon na niya sa hukay ang pagiging bisexual niya. Tahimik lang akong nakikinig habang nagsasalita siya. After this, tapos na. Magfo-focus na ako sa asawa ko at sa bagong buhay ko. Sabi niya, tumango lang ako. Sa isip-isip ko, ibang klaseng dahilan ito para sa isang meet-up. Nag-justify pa siya ng reason niya. After ng usapan namin, nag-start na kaming gawin yung bagay na pinag-usapan namin. Nagbembem na kami. I can say na magaling siya at performer. Ramdam ko na talagang sinusulit niya yung moment. Parang gusto niyang i-enjoy talaga yung bawat sandali. Bakit parang pakiramdam ko hindi siya masaya sa buhay na meron siya ngayon? Parang may kung anong lungkot sa mga mata niya habang nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung totoo bang hindi siya masaya or ako lang ang nag-a-assume na hindi siya masaya dahil ako mismo ang hindi masaya. Baka hinahanap ko lang sa mga mata niya ang nararamdaman ko. Yung lungkot, yung panghihinayang. May mga sandali na napapatawa pa kami habang nag-uusap sa gitna ng labanan namin. Minsan seryoso siya. Minsan naman, parang napapaisip. Natapos kaming dalawa na parehong satisfied. After nun, napahiga na lang kami sandali sa kama. Parehong hinihingal at tahimik. Tumingin siya sa kisame, tapos napangiti. Okay, I think this is really the last one, sabi niya. Hindi ko alam kung sinabi niya yon para sa sarili niya o para kumbinsihin ang sarili niya na kaya niya talagang kalimutan ang bahagi ng pagkatao niya. Lumabas siya sa room ko na parang walang nangyari. Para bang simpleng bisita lang siya na dumaan saglit at nakipagkwentuhan. Bago siya tuluyang umalis, saglit siyang tumingin sa akin at ngumiti. Wala nang masyadong sinabi. Parang sapat na yung mga nangyari at napag-usapan namin sa loob ng kwarto. Paglabas niya ng pinto, bumalik ulit sa katahimikan yung room. Naririnig ko na lang yung mahinang ingay mula sa labas at yung hangin na galing sa dagat. Napaupo na lang ako sa kama at napaisip. Sa isip ko, ang bilis ng lahat. Ilang oras lang ang lumipas pero parang may kakaibang kwento na agad na nangyari sa gabing iyon. At habang iniisip ko yung sinabi niya na last na to, hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili ko. Talaga kayang ganong kadaling kalimutan ang isang parte ng sarili mo? Sana all madaling makalimot. Nagstay ako sa Boracay ng 2 linggo. Since remote naman ang work ko, wala akong naging problema sa schedule. Sa umaga hanggang hapon, nagtatrabaho lang ako. Minsan sa loob ng hotel, minsan sa coffee shop habang nakatambay. Pagkatapos ng work, nag-i-explore na ako sa island. Na-experience ko yung nightlife ng Boracay, mga bar, music, at yung energy ng mga taong nag-e-enjoy sa gabi. Sumama rin ako sa island hopping, naligo sa dagat, at sinubukan ko din yung iba't ibang activities na pwedeng gawin doon. Halos araw-araw may bago akong ginagawa o napupuntahan. Maliban dun sa married guy na nakilala ko, may iba pa akong na-meet sa G-App at nakatrip. Sa loob ng 2 linggong yon, parang pansamantalang huminto yung mga problema sa isip ko.
Nandun lang ako para ma-work, mag-explore, at makipag-trip. Sinusulit ko ang bawat araw sa iba't ibang lugar and coffee shop. Pagkatapos ng 2 linggo kong bakasyon sa Boracay, bumalik na rin ako sa Manila. Palabas na ako ng airport nang bigla kong masalubong ang lalaking nakatrip ko sa Boracay. Yung lalaking may asawa. May ka-holding hands siyang babae. Siguro, eto na yung asawa niya. Sandali kaming nagkatitigan. Ngumiti ako sa kanya at ngumiti rin siya pabalik sa akin. Mukhang hindi pa tapos ang encounter ko sa kanya. Meron akong feeling na magkikita ulit kaming dalawa. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.